King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 77. Una sa Battle Points. Broken Moon Clan. Ito ang angkan na dating kinaroroonan ni Lord Guanzhen at noong panahong iyon, isa lamang siyang panlabas na disipulo. Nang si Lord Guanzhen ay nagsasalita tungkol sa Broken Moon Clan, kahit siya ay hindi makontrol ang pananabik at paghanga sa kanyang boses. Mahirap isipin kung anong uri ng kapangyarihan ang nakatayo sa itaas ng hari. Master, may kinalaman ba ang hiling mo sa angkan na ito? Tanong ni Nangang Fan na may bahid ng pananabik. Noong una nilang nalaman ang pagkakaroon ng mga angkan na ito, una silang nabigla ngunit ngayon ay puno na sila ng mga inaasahan. Siguro magkakaroon ako ng pagkakataon na mahawakan ang mundong iyon. Muling lumitaw sa isipan ni Zhao Feng ang mga larawan ng tatlong kabataan sa kanyan. Ang pananabik at mga inaasahan sa kanyang puso ay hindi mas mahina kaysa kay Nangang Fan. Ang iyong master, ako, ay nagmula sa Broken Moon Clan at dahil hindi ko naabot ang Holy Martial Path bago ang edad na 30, nawalan ako ng pagkakataon na maging isang inner disciple. Kaya umalis ako sa angkan at ginampanan ang tungkuling pangalagaan ang mga mortal na bagay. Sa makatuwid, mayroon pa akong ilang koneksyon sa angkan. Huminto saglit si Lord Guanzhen, pagkatapos ay naglabas siya ng isa pang balita. Ayon sa alam ko, magsisimula ang 5 taong pagsubok sa disipulo sa loob ng 2 buwan. Pagsusulit ng alagad. Nagliwanag ang mga mata ng 6 na binata. Hindi maitago ni Beimoy at ng iba pa ang pananabik sa kanilang mga mukha. Ang pagsubok ng disipulo na naganap isang beses bawat 5 taon ay sa loob ng 2 buwan. Kahit na ang mga kalapit na bansa ay maaring pumasok sa pagsubok ng alagad ng Broken Moon Clan. Sa oras na iyon, ang mga henyo mula sa iba't ibang panig ng bansa ay magtitipon, kabilang ang mga angkan ng pamilyang nagtatago sa mga mortal na may kapangyarihan kahit na higit pa sa Guanzhen Palace. Kapag ang lahat ng mga kahangahangang ito ay nagtagpo, ang kompetisyon ay magiging napakahigpit. Ginawa ng iyong guro ang lahat ng kanyang makakaya at maaari niyang ipadala ang ilan sa pagsubok ng disipulo. Buod ni Lord Guanzhen sa buong sitwasyon. Ang elite ng elite sa buong bansa ay lalaban para makapasok sa Broken Moon Clan. Naramdaman ni Zhao Feng at ng iba pa na kumukulo ang kanilang dugo. Lumakas pa ang layunin ng labanan mula kay Beimoy. Sa Guanzhen Province City, ang kanilang talento at lakas ay nasa top tier, ngunit kung sila ay papasok sa Broken Moon Clan, maaari nilang labanan ang iba pang peak genius upang makita kung sino ang mas malakas. Mayroon akong 3 rekomendasyon para sa pagsubok ng disipulo sa loob ng 2 buwan, kaya kailangan mong tanggapin ang pagkakataong ito. Seryosong sabi ni Lord Guanzhen habang nakatingin sa 6 na kabataang nasa harapan niya. 3 spot. Tumalon ang puso ng lahat ng kabataan. Kahit na nasa ilalim sila ng iisang master, makikipagkompetensya pa rin sila sa isa't isa. Malinaw na mas maraming disipulo si Lord Guanzhen. Ngunit may limitasyon sa edad para sa pagsusulit ng disipulo, ito ang dahilan kung bakit hindi inimbitahan ni Lord Guanzhen si Ye Lingyun at ang iba pa. Si Ye Lingyun at ang iba pa ay mas matanda sa 30 at ang panuntunan ng Broken Moon Clan ay kung hindi maabot ng isa ang Holy Martial Path sa edad na 30, hindi sila magiging isang panloob na disipulo. Nangangahulugan din ito na ang 6 na kabataan sa kanyang harapan lamang ang kailangang makipagkompetensya para sa 3 lugar ng rekomendasyon. Tapos na ang Beast Horde. Bumalik kayong lahat sa Guanzhen Palace at magdiwang. Sabi ni Lord Guanzhen sa kanawala sa isang iglap. So. Isang bahid ng pilak ang bumaril sa kalangitan at nawala ito sa paningin. Sinabi ni Master sa inyong lahat na pumunta sa Spiritual Martial Hall para makuha ang inyong mga reward. Lumitaw ang figure ni Ye Lingyun sa harap ng 6 at tumango ang mga kabataan bilang tugon. Sa pagbabalik, tila may iniisip si Feng Hanyo habang lumilingon siya pabalik-balik sa pagitan ni Beimoy, Nangang Fan at Yang Qingshan. 3 lang ang mairerekomenda ni Lord Guanzhen at sa 6 na kabataan, sina Beimoy, Nangang Fan at Yang Qingshan ang may pinakamataas na cultivation kung saan lahat sila ay nasa ika-8 ranggo o mas mataas. Kung ikukumpara sa 3 pa, mas maliit ang pagkakataon ni Feng Hanyo, Zhao Feng at Zhao Yufei. Dapat akong makakuha ng isang pwesto sa 3 kung gagawin ko ang aking makakaya. Naisip ni Zhao Feng sa kanyang puso.
Pagkatapos ng Beast Horde, tumaas ang kanyang lakas at ang mahinang berdeng ilaw ay malapit na sa 7 talampakan na siyam. Wala siyang kumpiyansa na talunin si Beimoy dahil ang huli ay maaaring pumatay sa ika-9 na ranggo, ngunit si Zhao Feng ay 60 hanggang 70% tiwala na kaya niyang talunin sina Yang Qingshan at Nan Gongfan. Higit pa rito, may 2 buwan pa bago ang disciple test at nagkaroon si Zhao Feng ng oras na ito upang mapabuti. Ginamit ng 6 ang kanilang speed skills at bumalik sa Guanzhen Palace Spiritual Martial Hall. Naghihintay na si Master sa loob. Nakarating na si Ye Linyun sa gate. Ang kanyang paglilinang ay nasa pinakamataas na ika-9 na ranggo, kaya siya ang pinakamabilis. Pangalawa si Beimoy at naglakad na siya papasok ng hall. Kasunod niya ay sina Yang Qingshan, Nan Gongfan at Zhao Feng, ang dalawa pa ay bahagyang nagulat sa bilis ni Zhao Feng. Hindi nagtagal, dumating ang 6 na kabataan sa Spiritual Martial Hall. Nakaupo si Lord Guanzhen sa kanyang futon habang sinusuri niya ang 6 na disipulo. Sa kanyang kaliwa at kanan ay si Ye Linyun at unang guard. Ang mga kabataan ay pamilyar lahat kay Ye Linyun, ngunit ang first guard ay isang misteryosong tao na umabot sa kalahating hakbang na holy rank. Dahil nasugatan ang third guard sa pakikipaglaban sa Lord Tier Deadly Beast, pinalitan siya ng first guard. Kumusta ang battle points? Tanong ni Lord Guanzhen sa malalim na boses. Master, ang mga kalkulasyon ng Guanzhen Corps ay natapos na at naibigay na nila ang mga resulta. Nakayuko si first guard habang naglalabas ng maliit na libro. Hindi kinuha ni Lord Guanzhen ang libro, sa halip ay sinabi niya. Basahin mo ito. Oo, binuksan ng unang guard ang libro at sinabi ang nakasulat dito. Una, Zhao Feng, 465 battle points. Pangalawa, Beimoy, 403 battle points. Maghintay. Lord Guanzhen habang nakatitig sa first guard. Hindi si Beimoy ang una. Sa katotohanan, kahit na ang ibang mga henyo ay nadama na ito ay hindi kapanipaniwala. Paanong hindi si Beimoy ang unang pwesto? Maging si Lord Guanzhen ay may hinala. Sa sandaling ito, ang Martial Spiritual Hall ay tumahimik. Naikuyom ni Beimoy ang kanyang mga kamao at mamulong na may pangit na ekspresyon. Imposible. Hindi ako naniniwala. Master, napatay ni Zhao Feng ang Golden Beak Eagle King at doon niya nakuha ang karamihan sa kanyang mga puntos. Nagsalita si Ye Linyun sa mahinang tono. Ilang puntos para sa pagpatay sa Golden Beak Eagle King? Tanong ni Lord Guanzhen. Agad na sumagot si Guanzhen. Nag-iiba ito mula sa hanay ng 20 hanggang 60 battle point para sa pagpatay sa isang mataas na antas na nakamamatay na hayop. Ngunit dahil ang lakas ng Golden Beak Eagle King ay nasa pinakamataas na ika-9 na ranggo at napakahirap patayin, 100 battle points ang iginawad. 100 battle points. Natigilan si Beimoy at ang iba pa. Kahit napatay niya ang Golden Beak Eagle King, ang kanyang battle points ay medyo sobra. Sabihin sa amin ang mga battle points ng iba. Mahinahong sabi ni Lord Guanzhou. Yang Qingshan, 175 battle points. Nan Gongfan 181 battle points. Pagkatapos ay tinawag ng first guard ang battle point ng iba. Malinaw na walang iba maliban kina Zhao Feng at Beimoy na umabot ng 200 battle points. Ayon sa Loika, ang battle point ni Zhao Feng ay dapat na nasa 100 o higit pa. Kahit na nagawa niyang patayin ang Golden Beak Eagle King at makakuha ng 100 battle point, nangangahulugan ito na nakatanggap siya ng 365 dagdag na battle point at lumampas kay Nan Gongfan at Yang Qingshan sa malayo. Imposible. Galit na umiling sina Nan Gongfan at Yang Qingshan. Malamig na tumawa si Beimoy, ngunit hindi siya nagsalita. Malinaw na naniniwala siya na ang kanyang master ay magbibigay ng tamang paghatol. Baka may problema. Tanong ni Lord Guanzhen na nakataas ang kilay. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, hindi niya kinwestiyon ang Guanzhen Corps, ngunit sa pagkakataong ito ay masyadong hindi inaasahan. Master, sigurado ako na ito ay tama at kahit na may problema, ito ay napakaliit. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni First Guard saka nagpatuloy sa mga detalyadong kalkulasyon. Napatay ni Zhao Feng ang 70 hanggang 80 lumilipad na hayop sa pamamagitan lamang ng kanyang mga palaso at sa karaniwan, ang mga ito ay nagkakahalaga ng 2.5 battle point bawat isa.
Mula dito lamang, mayroon na siyang 200 at binibilang ang Golden Beak Eagle King, ito ay magiging 300. Binasa ng unang guard. May mga tala kung saan nanggaling ang mga puntos. Oh, archery. Bahagyang nagulat si Lord Guanzhen nang muli siyang tumingin kay Zhao Fang. Sa katotohanan ito, si General Heng, ako at ang mga kalapit na mamamana ay makakapagtitiyak nito. Dagdag ni Ye Lin yun. Dapat walang problema dito. Si Lord Guanzhen ay hindi naghinala. Susunod, ito ay ang iba pang mga punto. Pagkatapos niyang barilin ang mga lumilipad na hayop, ginamit niya ang natitirang oras upang makakuha ng isa pang 160 o higit pang puntos. Kailangang malaman ng isa na sina Nan Gongfan at Yang Qingshan ay nakakuha lamang ng 180 o higit pa sa doble ng kanyang oras at ang dalawa ay may mas mataas na kultibasyon kaysa kay Zhao Fang. Hindi ako naniniwala. Umiling si Nan Gongfan, na nagpapakita ng kanyang mga hinala. Ang labanan ng konsensya ni Zhao Fang ay napakabuti at bawat pag-atake na gagawin niya ay magpapabagsak sa isang hayop. Ang kanyang kahusayan at bilis ay doble sa parehong ranggo. Sa mga tuntunin nito, kahit ang mga elite ng Guanzhen Corps ay hindi siya maabutin. Baka isa siyang natural killer. Napatingin si First Guard kay Zhao Fang. Si Ye Lin yun ay may matingkad na ngiti. Noong huli, si Zhao Fang ay nakakuha rin ng unang pwesto sa kill mission at sa oras na iyon, siya ay nasa ika-6 na ranggo. Ngayon, naipaliwanag na ang pinagmulan ni Zhao Fang ng mga battle point. Wala nang pag-aalinlangan si Lord Guanzhen habang nakatingin kay Zhao Fang ng may papuri. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng isang kababalaghan na mahusay sa archery at malapit na labanan. Alam niya kung paano ang kanyang Guanzhen Corps, halos hindi sila magkakamali. Anong klaseng halimaw itong lalaking ito? Naikuyom ni Beimoy ang kanyang mga kamao, na nagpapakita ng kanyang ayaw. Bilang nag-iisang pangunahing disipulo ni Lord Guanzhen, paano siya matatalo sa isang panlabas na disipulo? Si Nan Gongfan, Yang Qingshan at Feng Hanyo ay tumingin kay Zhao Fang nang may gulat. Si Zhao Yufei lamang ang may ngiti sa kanyang mukha at hindi siya nagulat dito. Matapos nilang matanggap ang kanilang battle points, umalis ang 6 na henyo at iniwan sina Lord Guanzhen, First Guard at Ye Lin yun sa Spiritual Martial Hall. Ano pa ang kailangan mo? Tanong ni Lord Guanzhen. Huminga ng malalim ang First Guard. Master, ang totoong battle points ni Zhao Fang ay talagang 565 at hindi 465. Ngunit bilang pagsasaalang-alang sa iba pang mga henyo, nagtago ako ng 100 battle point. King of Gods, Kabanata 78. Silver Air Barrier. Master, ang totoong battle points ni Zhao Fang ay talagang 565, hindi 465. Ngunit dahil sa pagsasaalang-alang sa iba pang mga henyo, nagtago ako ng 100 battle point. Sabi ng First Guard. Totoo ba ito? Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lord Guanzhen habang nagpadala siya ng hindi makayanang panggigipit kay First Guard at Ye Lin yun. Oo, sinabi ng First Guard nang walang pag-aalinlangan. Si Brother Zhao Fang ay nakakuha ng higit pang mga puntos sa parehong archery at malapit na labanan. Sa loob ng boses ng First Guards, may bahagyang pait. Bilang isang quasi-holy martial artist, ang kanyang mga salita ay may malaking kahalagahan. Alam ng First Guard na kahit siya mismo ay hindi makakarating sa ganoong antas kung siya ay kapareho ng ranggo ni Zhao Fang. Master, sinabi ng disipulong ito na hindi mo pagsisisihan na kunin mo si Zhao Fang bilang iyong disipulo. Nakangiting sabi ni Ye Lin yun. Palagi siyang umaasa kay Zhao Fang at hindi siya binaygo ng huli. Hindi nagtagal na alala ni Lord Guanzhen ang pag-aalinlangan niya noong araw na iyon kung tatanggapin ba niya si Zhao Fang bilang isang disipulo o hindi. Pagkatapos ng lahat, sa oras na iyon, ang talento ni Zhao Fang ay isang half-spiritual body lamang. Ito ay dahil sa ang katunayan na si Ye Lin yun ay nagrekomenda sa kanya na siya ay kinuha sa kanya. Mukhang hindi mali ang desisyong ito. Hindi masama si Zhao Fang at halos perpekto ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Ang mga salita ni Lord Guanzhen ay umikot na may bahagyang buntong hininga. Sa kasamaang palad, siya ay isa lamang half-spiritual body na naghihigpit sa kanyang mga tagumpay sa hinaharap at hindi niya matutupad ang aking hiling. Malinaw na talagang mahusay ang pagganap ni Zhao Fang,
ngunit hindi inisip ni Lord Guanzhen na magkakaroon siya ng magagandang tagumpay sa hinaharap. Para naman sa conclusion ni Lord Guanzhen, walang sinabi ang first guard na parang inaprubahan niya. Gustong sumagot ni Yelin yun ngunit walang masabi. Sa totoo lang, mahusay ang pagganap ni Zhao Fang, ngunit walang nakaisip na hihigit siya sa Beimoy. Pagkatapos umalis sa Spiritual Martial Hall, agad na tinungo ni Zhao Fang ang Treasury Hall. Ang iba pang mga disipulo, sina Nan Gongfan, Yang Qingshan, at Fang Hanyo, ay naiinggit at naiinggit. Ang ekspresyon ni Beimoy ay ang pinakamasama. Mula pa noong bata pa siya, sobrang galing na siya sa paningin ng ibang tao at walang nakakatalo sa kanya ng kahit sinong kaedad niya. Nung bumalik na siya sa village, ganito noon at noong lumipat siya sa syudad, ganito rin. Ngunit mula nang makilala niya si Zhao Fang, paulit-ulit na nasira ang tala na ito. Zhao Fang, hindi ka simple. Kung mayroon kang lakas ng loob, pumunta tayo sa clan at doon tayo mag-sparring. Isang pambihirang pulang ilaw ang lumitaw sa walang ekspresyong mga mata ni Beimoy. May hinahamon ba si Beimoy? Bahagyang natigilan si Nan Gongfan at Yang Qingshan. Hindi pa nila nakitang hinamon ni Beimoy ang isang tao dahil lahat ng mga kaedad niya ay napag-iwanan at hindi maaaring takutin siya. Oo naman. Agad na sumagot si Zhao Fang na may tame time na ekspresyon. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng matinding pressure sa isang sobrang galing na gaya ni Beimoy. Ngunit ito rin ay isang magandang bagay, magagamit niya ito upang mag-apoy sa kanyang potensyal. Sa kanyang mga battle point, makakakuha siya ng maraming martial arts, resources, pills, at armas. Ano ang dapat kong makuha sa mga punto ng labanan? Nag-isip ng malalim si Zhao Fang. Sining sa pagtatanggol. Naramdaman ni Zhao Fang na hindi na niya kailangan dahil mayroon na siyang metal wall technique at returning breath technique. Ang isa ay isang holy martial art habang ang isa ay malapit sa isang holy martial art. Ang iba tulad ng lightly floating fairy at smoking transparent step ay maaaring maabot ang antas ng holy martial arts sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga ito sa flowing wind stance. Parang ang lowest tier skill niya ay Starfinger. Ang Starfinger ay isang peak martial art at maaari itong iuri bilang half holy martial art. Gamit ito sa tornado stance, malalampasan nito ang normal na half holy martial arts. Kung sanayin ko ito sa ikapitong antas, matatalo pa nito ang holy martial arts dahil napakahirap na sanayin ang holy martial arts sa isang mataas na antas. Pagsusuri ni Zhao Fang. Sa wakas ay nagpasya siyang huwag nang kumuha ng isa pang nakakasakit na kasanayan. Sa kanyang battle points, half holy martial arts lang ang makukuha niya at hindi holy martial arts. Katulad nito, nagpasya si Zhao Fang na huwag kumuha ng anumang martial arts. Ang kanyang focus ay sa mga table tasks at mapagkukunan. Sa kanyang mga kasanayan, ang Silver Wall Technique ang pinakamataas na antas at ito ang pundasyon ng siyam na hanay ng martial path. Naalala ni Zhao Fang ang napag-usapan ni na Lord Guanzhen at Yelin yun. Sa makatuwid, dapat kong gawin ang lahat sa aking diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhao Fang habang siya ay nagpasya. Agad siyang pumasok sa Thousand Medicine Pavilion sa loob ng Treasury Hall. Ang kanyang layunin ay ang mga mapagkukunan na maaaring makatulong sa kanyang diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Chilling Snow Body Pill, na gumagamit ng malaking halaga ng lamig para palakasin ang katawan at isa ito sa pinakamagandang pill para sa siyam na hanay ng martial path. Dapat itong gamitin ng may pag-iingat para sa mga nasa ilalim ng ikawalong ranggo. Burning Sun Bone Pill, gamit ang sobrang init na apoy para sunugin ang mga buto at isa ito sa pinakamagandang table task na pampalakas ng katawan. Ito ay may mas magandang epekto kapag ginamit kasama ng Chilling Snow Body Pill. Golden Body Strengthening Powder, ang hari ng mga mapagkukunan ng pagpapalakas ng katawan, ay isang napakagulo at nangingibabaw na pulbos. Ito ay may 50% na rate ng posibilidad na mapilayan ang isang cultivator sa ikawalong ranggo. Hindi nagtagal, natagpuan ni Zhao Fang ang tatlong pinakamahusay na pinakamataas na antas na table task. Ang Chilling Snow Body Pill ay nagkakahalaga sa kanya ng 120 battle points. Ang Burning Sun Bone Pill ay nagkakahalaga sa kanya ng 119 na battle points.
Ang Golden Body Strength Eneng Powder ay nagkakahalaga sa kanya ng 167 battle points. Ang 3 lang ang nagdulot sa kanya ng mahigit 400 battle points. Kailangang malaman ng isa na ang pinakamataas na ranggo na martial art ay nagkakahalaga lamang ng 10 puntos at ang half-holy martial art ay nagkakahalaga ng 50 battle points. Para sa mga natitirang battle point, bumili si Zhao Feng ng ilang lower-class body strength eneng resources. Kahit noon pa man, ang mga resources na ito ay mas mahusay kaysa sa body strength eneng powder na binili niya sa Medicine Pavilion. Sa parehong araw, ginugol ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang battle point. Ang ilang daang battle point ay ipinagpalit sa mahigit kalahati ng mahalagang stock para sa mga mapagkukunang pampalakas ng katawan. Sa Guanzhen Palace, hindi lahat ay makakakuha ng battle points at kahit na kaya nila, may limitasyon kung magkano ang maaaring palitan. Ngunit bilang disipulo ni Lord Guanzhen, maaari siyang makakuha ng mas maraming item para sa parehong dami ng mga battle point. Halimbawa, kung gusto ng ibang tao ng Chilling Snow Body Peel, kailangan nila ng 170 battle point ngunit kailangan lang niya ng 120. At kahit na kung sapat na sila, maaaring wala silang status para ipagpalit ito. Pagkatapos umalis sa Treasury Hall, bumalik si Zhao Feng sa kanyang lugar at nagsimulang magtanim. Para sa susunod na buwan, nakatuon lang siya sa Silver Wall Technique. Sa unang 7 araw, ginamit niya ang lower-class body strength eneng resources na tugma sa mga cultivator na nasa ika-7 ranggo o mas mataas. Ang mga table task at gamot na nakuha niya ay magkaiba ayon sa kanilang kalikasan. Halimbawa, ang Chilling Snow Body Peel ay malamig ang kalikasan, samantalang ang Burning Sunbone Peel ay likas na sunog at ang Golden Body Strength eneng powder ay metal. Sa makatuwid, tiniyak niya na ang mga table task ng parehong elemento ay hindi nagamit kaagad sa isa't isa dahil ang kanyang katawan ay magsisimulang magkaroon ng pagtutol laban dito. Makalipas ang 7 araw, ang Silver Wall Technique ni Zhao Feng ay umabot sa ika-7 antas, ngunit naubos din nito ang lahat ng kanyang mas mababang uri na mapagkukunan. Maaari kong sugpuin ang karamihan sa mga cultivator ng ika-7 ranggo sa pamamagitan lamang ng aking katawan. Ramdam ni Zhao Feng ang lakas ng pagsabog na nagtatago sa loob ng kanyang mga braso. Ang bawat suntok ay maaaring agad na pumatay ng sinuman sa ilalim ng ika-7 ranggo. Ngayon si Zhao Feng ay mayroon na lamang Chilling Snow Body Peel, isang Burning Sunbone Pills at Golden Strength eneng powder na natitira. Ayon sa kanyang binalak, inubos muna niya ang Chilling Snow Body Peel. Pagkatapos nitong kainin, isang napakalamig na aura ang kumalat sa kanyang katawan. Pagkaraan ng 3 araw at 3 gabi, ang kanyang katawan ay nagyelo, ang panganib ay hindi maisip. Hindi nakakagulat na sinabi nito na ang mga cultivator sa ika-8 ranggo ay kailangang maging maingat kapag dinagamit ito. Pagkatapos lamang ng 3 araw at 3 gabi ay nalutas ni Zhao Feng ang sitwasyon. Bago pa man maabsorb ang lahat ng enerhiya, agad na kinain ni Zhao Feng ang Burning Sunbone Peel. Ang dalawa ay yelo at apoy at kahit na ito ay lubhang masakit, ang mga epekto ay mas mahusay. Inilipat ni Zhao Feng ang kanyang Silver Wall Technique at Returning Breath Technique para makuha ang magulong enerhiya. Pay! 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 Ang kanyang kaliwang mata ay naglabas ng sajetsit ng init na kumalat sa kanyang buong katawan. Matapos ang pagsasama ng misteryosong kaliwang mata, ang kanyang potensyal at kahusayan sa pagsipsip ng enerhiya ay tumaas. Makalipas ang 8 araw, ang mga tabletang yelo at apoy ay hinigop. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng nang tumayo siya. Habang ginagawa niya iyon, naramdaman niyang tumitigas ang kanyang mga buto at balat. Ang katawan ay unang pinalakas mula sa labas, pagkatapos ay sa loob kung saan ang kanyang atay. Kung mas malakas ang kanyang atay, mas magagamit niya ang kanyang inner strength. Ang katawan ang pundasyon, kahit na hindi ako nag-focus sa Returning Breath Technique, nararamdaman ko pa rin ang pagtaas ng aking cultivation. Napaisip si Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang kanyang cultivation ay umabot na sa peak 7th rank at kalahating hakbang na lang ang layo niya mula sa ika-8. Kasabay nito, ang kanyang Silver Wall Technique ay umabot na rin sa peak 7th level. Matapos maabot ng Silver Wall Technique ang ika-7 antas, ang kanyang mga organo ay napalakas at sa makatuwid, higit pa sa kanyang potensyal ang nailabas.
Ha! Bulalas ni Zhao Feng habang pinagsama ang kanyang returning breath inner strength sa kanyang silver wall technique. Weng! Isang malabong pilak na layer ng liwanag ang biglang lumitaw, na nagbigay ng malalim na aura. Ang silver air barrier ay nabuo na. King of Gods, Kabanata 79. Banquet. Ang silver air barrier ay isang hakbang na lumikha ng isang defensive barrier sa paligid ng katawan at ito ay lubos na epektibo laban sa isang malaking bilang ng mga tao. Malinaw, ang silver air barrier ay may kahinaan din at iyon ang ginugol na enerhiya. Karamihan sa mga cultivator ng ikapitong ranggo ay gagamit lamang ng silver air barrier sa isang kritikal na sandali dahil maaari lamang itong tumagal ng 10-10 paghinga. Ngunit dahil nasa peak na ikapitong ranggo at naz-anay na ang returning breath technique, masusuportahan ito ni Zhao Feng ng 2 beses sa tagal ng panahon. Naabot na ng silver wall technique ang peak 7th level, kaya kung hamanin ang ika-8 rank gamit lang ang aking mga kalamnan. Kung gagamitin ko ang silver air barrier, kahit na ang ika-9 na ranggo ay hindi ako makakasakit sa loob ng maikling panahon. Sinuri ni Zhao Feng ang kanyang lakas. Sa ilalim ng ika-9 na ranggo, sa pangkalahatan ay walang sino man ang kanyang makakapareha maliban kung sila ay nasa parehong antas ni Beimoy, na nagsanay ng ilang holy martial arts sa isang mataas na antas. Sa mga susunod na araw, inilipat ni Zhao Feng ang kanyang silver wall technique para ganap na masipsap ang huling natitirang piraso ng gamot sa kanyang katawan. Makalipas ang 4 hanggang 5 araw. Ang natitirang enerhiya ay naabsorb ng silver wall technique at kalahating hakbang lang ang layo nito mula sa ika-8 antas. Kung gagamitin ko ang golden body strength enang powder ngayon, ang silver wall technique ay maaaring umabot sa ika-8 antas hanggat dinadala ko ang magulong enerhiya. Lumiwanag ang liwanag sa mga mata ni Zhao Feng. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, nagpasya siyang huwag gawin ito. Una, ang golden body strength enang technique ay masyadong magulo, kalahati ng mga cultivator ng ika-8 ranggo na gumamit nito ay baldado. Ang enerhiyang nasa loob ay kalahating antas na mas mataas kaysa sa chilling snow body peel at sa burning sun bone peel. Pangalawa, ang pagpapatuloy ng paggamit ng mga mapagkukunan ay nangangahulugan na ang kanyang katawan ay magsisimulang labanan ang paggamit ng mga table tasks at hindi makamit ang pinakamahusay na epekto. Sa makatuwid, nagpasya si Zhao Feng na dahan-daang linangin ang kanyang sarili sa halip na gumamit ng golden body strength enang powder. Sa mga sumunod na araw, nakatuon siya sa paglilinang ng silver wall technique at kasabay nito, sinubukan niyang makakuha ng pangunawa mula sa 4 wind stances at sa mysterious wind palm sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Pagkatapos ng Beast Horde, ang potensyal ni Zhao Feng ay muling nadagdagan at pareho ang kanyang 4 wind stances at ang mysterious wind palm ay nagkaroon ng malalaking pagpapabuti. Sa paglipas ng panahon, ganap na natutunan ni Zhao Feng ang tornado stance. Ang tornado stance ay maaaring tumaas ang kapangyarihan at lugar ng isang pag-atake. Pinagsama ni Zhao Feng ang tornado stance sa Star Finger na ginawang maihahambing ang huli sa isang holy martial art. Kung nagawa niyang pagsamahin ang tornado stance sa mysterious wind palm, baka ang kapangyarihan nito ay higit pa sa normal na holy martial arts. Susunod, sinimulan ni Zhao Feng na tingnan ang pangatlong galaw ng 4 wind stance, ang partial wind stance. Ang partial wind stance ay isang nakakasakit na kasanayan, na hindi mahirap o madaling matutunan. Sa araw na ito, ang pag-unawa ni Zhao Feng sa partial wind stance sa wakas ay umabot sa bottleneck sa 30 hanggang 40%. Napapikit si Zhao Feng, dumaan sa kanyang holy martial arts. Ang mysterious wind palm ay karaniwang ganap na nakahilig. Sa 4 na wind stances, ang unang 3 ay natutunan. Kung ikukumpara sa mga iyon, ang kanyang star finger ay umunlad ng pinakamahusay, na umabot sa ika-6 na antas, isang antas lamang ang layo mula sa pinakamataas. May 1 buwan pa bago ang pagsusulit sa pasukan ng clan, ngunit ang aking silver wall technique ay hindi pa rin umabot sa ika-8 antas. Bulong ni Zhao Feng sa sarili. Sa ngayon, pangunahing nakatuon siya sa kanyang katawan sa halip na cultivation. Hanggat matibay ang kanyang pundasyon, tataas pa rin ang kanyang cultivation kaya hindi na siya nag-focus sa pagpapabuti ng kanyang cultivation o kung hindi, naabot na niya ang ika-8 ranggo. Ngunit ang problema ay,
ang mga huling yugto ng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay mas mahirap at mas matagal ang panahon upang mapabuti. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng at lumabas sa kanyang pwesto para makalanghap ng sariwang hangin at makapagpahinga. Ito ay hindi mahusay na magpatuloy sa paglilinang, kung minsan ang pagpapahinga ay nakatulong sa mga bottleneck. Young Master Zhao, ilang araw na ang nakalipas, nagpadala si Young Master Beimoy ng imbitasyon sa iyo para sumali ka sa handaan. Magalang na sabi ng isang katulong. Beimoy. Banquet. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Zhao Feng, bakit nagkaroon ng handaan? Ang katulong ay tumugon sa kanyang iniisip. Ilang araw na ang nakalipas, ang Young Master na si Beimoy ay umabot sa ika-9 na ranggo nang hindi man lang umabot sa 16 na taong gulang, na ikinagulat ng Guanzhen Palace. Nagpa siya si Lord Guanzhen na magdaos ng piging para sa kanya. Ika-9 na ranggo. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Hindi mahirap isipin na si Beimoy ay nakagawa din ng malalaking pagpapabuti pagkatapos ng Beast Horde, na tumulong sa kanya na maabot ang ika-9 na ranggo. Sa nakalipas na 20 taon, walang balitang may umabot sa ika-9 na ranggo bago ang 16 na taong gulang sa loob ng Cloud Country. Kailangang malaman ng isa na maraming cultivator ang hindi man lang maabot ang ika-7 ranggo sa kanilang buong buhay at bawat ranggo pagkatapos ng ika-7 ranggo ay mas mahirap abutin. Wala pang ang 16 na taong gulang at nasa ika-9 na ranggo. Nakakalungkot na maging kapareho ng henerasyon ni Beimoy. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Kadalasan, ang mga henyo tulad ni Nan Gongfan at Feng Hanyo ang magiging pinakamataas na antas sa kanilang henerasyon, ngunit pagkatapos makilala si Beimoy, lahat ng kanilang spotlight ay kinuha niya. Nagtanong si Zhao Feng. Kailan ang piging? Bukas ng gabi. Sagot ng katulong habang nakayuko. Tumanggaw si Zhao Feng sa kanyang ulo habang nakaramdam siya ng matinding pressure sa kanyang puso. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang agwat sa pagitan nila ay nanatiling pareho, kahit na siya ay nadagdagan ng mga lukso at hangganan. Pagbalik sa kanyang kwarto, huminahon si Zhao Feng at patuloy na nilinang ang kanyang silver wall technique. Sa ilalim ng pressure ng isang super prodigy, isang tunog ang nagmula sa kaliwang mata niya na naglabas ng kakaibang aura sa kanyang katawan. Isang kuryente at pamamanhid ang lumitaw sa buong katawan niya habang sinasanay niya ang kanyang silver wall technique. Tumalon ang puso ni Zhao Feng nang agad niyang iikot ang silver wall technique. Makalipas ang isang araw at gabi, isang malabong itim na malagkit na likido ang lumitaw sa katawan ni Zhao Feng. Ho! Napakasarap sa pakiramdam ng kanyang katawan nang maabot niya ang isang bagong antas. Sa sandaling ito, naglabas siya ng hindi nakikitang aura mula sa paghinga niya. Naabot na ng silver wall technique ang ika-8 antas sa ilalim ng sitwasyong ito. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Karaniwan, ang kanyang silver wall technique ay nangangailangan ng humigit kumulang kalahating buwan hanggang ilang buwan para makalusot. Pero dahil siguro sa pressure ni Beimoy, pinasiklab ng kaliwang mata niya ang potential niya. Si Zhao Feng ay lubos na nagtitiwala na walang sino man ang kanyang makakatapat sa ilalim ng ika-9 na ranggo at nagawa pa niyang harapin ang normal na ika-9 na ranggo. Creak. Nakangiti si Zhao Feng habang palabas ng kwarto. Sa labas, isang magandang buwan ang nagniningning sa madilim na kalangitan sa gabi. Muntik ko nang makalimutan. Ang salo-salo ni Beimoy ay ngayong gabi. Ang tibok ng puso ni Zhao Feng. Kung titignan ang oras ay tila kanina pa ang piging. Teng. Agad na tinungo ni Zhao Feng ang lokasyon ng piging. Sa madilim na kalangitan sa gabi, ang isang maliwanag na kabilugan ng buwan ay ginawang malabo ang mga bituin. Ang eksenang ito ay tila simbolo ng Beimoy na kumukuha ng liwanag ng iba pang mga henyo. Ang kinaroroonan ng piging ay ang Spiritual Martial Hall at kakaunti lamang ang naimbitahan. Nang lumakad si Zhao Feng sa loob ng Spiritual Martial Hall, nalaman niyang matatapos na ang piging. Sa loob ng bulwagan, naroon si Lord Guanzhen at lahat ng kanyang mga alagad. Brother Zhao, bakit ngayon ka lang dumating? Sabi ni Nan Gongfan na nakataas ang kilay. Pagbati, Master. Binabati kita, Brother Beimoy. Hindi nag-abala si Zhao Feng kay Nan Gongfan habang pinuntahan niya si Lord Guanzhen at binabati si Beimoy. Ang aura ni Beimoy ay mas malakas kaysa dati, na nagpapatunay na naabot niya ang ika-9 na ranggo.
Kung ikukumpara noong siya ay nasa ika-8 ranggo, siya ngayon ay 2 beses na mas malakas. Sa ilalim ng pagsusuri sa kanyang kaliwang mata, napagpasyahan ni Zhao Feng na ang lakas ni Bei Moi ay malapit sa isang half-step na holy martial artist. Nangangahulugan ito na ang lakas ni Bei Moi ay nalampasan si Ye Linyon at third guard at halos walang kaparehan niya sa ilalim ng holy martial rank. Hindi talaga inisip ni na Lord Guanzhen at Bei Moi na huli si Zhao Feng. Sina Lord Guanzhen at Bei Moi, ang guro at disipulo, ang pinagtutuunan ng pansin ng piging. Masayang ngumiti si Lord Guanzhen habang nakatingin kay Bei Moi ng may pagmamalasakit, pagmamahal at pag-asa. Kung ikukumpara sa kanya ang iba pang mga disipulo tulad ni Nan Gongfan, Zhao Feng at Yang Qingshan ay parang mga dahon ng bulaklak. May 1 buwan pa bago ang pagsusulit sa pagpasok sa Broken Moon Clan. Talagang tutuperin ng alagad dito ang hiling ni Master. Nangako si Bei Moi, ramdam niya ang pag-asa at pangangalaga mula kay Lord Guanzhen. Ikaw ang pinakamahusay na disipulo ni Master at naniniwala ako na mas makakalakad ka pa pagkatapos makapasok sa clan. Tumanggo si Lord Guanzhen, nakangiti. Ang piging ay natapos na, naiwan si Lord Guanzhen at ang kanyang 6 na disipulo. Maging ang mga tao tulad ni Ye Linyon ay umatras, na nagpaisip kay Zhao Feng na may sasabihin si Lord Guanzhen na mahalaga sa kanyang mga disipulo. Alam ninyong lahat na may 1 buwan pa bago ang pagsusulit sa pagpasok sa Broken Moon Clan at ang inyong master ay mayroon lamang 3 rekomendasyon. Sa loob ng 10 araw, pipili ako ng 3 tao depende sa kanilang lakas at potensyal. Si Lord Guanzhen ay dumiretso sa paksa. Nanginginig ang puso ng lahat nang marinig ito. Kahit na lahat sila ay may parehong master, kailangan nilang lumaban ng isa pa para sa 3 pwesto. 6 na tao, may 3 rekomendasyon lamang. Sa gitna nila, madaling nakakuha ng 1 pwesto si Bei Moi. Nangangahulugan ito na mula sa Yang Qingshan, Nan Gongfan, Feng Hanyo, Zhao Feng at Zhao Yufei, 2 lang sa kanila ang pipiliin. King of Gods, Kabanata 100. Hindi gustong bisita. Matapos maglakad palabas ng Spiritual Martial Hall, ang mga kabataan ay natahimik lahat. Pagkatapos ng sinabi ni Master, sila ngayon ay makikipagkompetensya sa isa't isa. 10 araw na lang. Naikuyom ni Feng Hanyo ang kanyang mga kamao at tumingin sa gilid kina Yang Qingshan at Nan Gongfan. Si Nan Gongfan at Yang Qingshan ay parehong nasa huling yugto ng ika-8 ranggo at kung walang anumang aksidente, ang 2 pang rekomendasyon ay mapupunta sa kanila. Sa kabilang banda, sina Feng Hanyo, Zhao Feng at Zhao Yufei ay nasa tuktok ng ika-7 ranggo. Si Zhao Feng ay lubos na kalmado, siya ay may lubos na kumpiyansa na siya ay maaaring kumuha ng 1 pwesto ngunit siya ay nag-aalala para kay Zhao Yufei. Sa tabi niya, malungkot na tumingin sa kanya si Zhao Yufei, na nagpapatunay sa pag-iisip ni Zhao Feng ng kanyang pagsuko. Sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata, tinansya niya ang lakas ni Zhao Yufei at wala siyang masyadong pagkakataon. Zhao Feng, naaalala mo ba ang hamon ko? Aayusin natin ito sa clan. Siyempre, iyon ay kung makakapasok ka. Mapaglarong tumingin si Bei Moi kay Zhao Feng. Malinaw na hindi niya naisip na maayos ang kalagayan ni Zhao Feng sa kasalukuyang sitwasyon. Una, ang talento at cultivation ni Zhao Feng ay mas mababa kaysa kina Yang Qingshan at Nan Gongfan. Pangalawa, isa pang problema kung makapasa siya sa pagsusulit na may half-spiritual body. Sa makatuwid, ang aktwal na pagkakataon ng 2 na magkaayos ay medyo mababa. Magkakaroon ng araw na iyon. Kumpiyansa ang boses ni Zhao Feng habang lumalayo siya at iniwan sina Nan Gongfan at Yang Qingshan. Saan nanggagaling ang kumpiyansa? Anong klaseng pakulo ang mayroon siya para kunin ang mga pwesto natin? Nanunuya si Nan Gongfan. Si Yang Qingshan, sa kabilang banda ay may tame time na ekspresyon habang nakatingin sa likod ni Zhao Feng. Agad na nagsimulang magtanim ang 6 na kabataan sa ikalawang pag-uwi nila. Sa huling 10 araw, lahat sina Feng Hanyo, Zhao Feng at Zhao Yufei ay gumagamit ng oras na magagamit upang subukan at makapasok. Sina Yang Qingshan at Nan Gongfan ay hindi nang ahas na maging sobrang kumpiyansa, kaya pareho silang pinagsama at sinubukang dagdagan ang kanilang lakas. Ang pinaka-relax ay si Bei Moi. Wala man lang siyang pressure, halos siguradong makapasok siya sa clan pero kahit na 2 araw lang siya nakapagpahinga.
Pagkatapos ng lahat, si Lord Guanzhen ang personal na nagturo sa kanya na isang paggamot na sina Zhao Feng at Ko, hindi matatanggap. Sa makatuwid, sa huling 10 araw, ang 6 na henyo ay lahat ay nagkaroon ng ilang mga tagumpay sa ilalim ng presyon. Sa ika-5 araw, naabot ni Zhao Feng ang ika-8 ranggo. Hindi man lang niya sinubukang pataasin ang kanyang cultivation, dahil ang pangunahing focus niya ay silver wall technique pa rin. Sa ika-7 araw, sina Feng Hanyo at Zhao Yufei ay parehong umabot sa ika-8 ranggo. Lumipas ang 10 araw sa isang kisap mata. Sa umaga ng ika-10 araw, bumalik ang 6 na kabataan sa Spiritual Martial Hall. Si Lord Guanzhen habang nasa likod ang kanyang mga kamay at sa magkabilang gilid ay nakatayo si Ye Linyun at ang isang armadong third guard. Nakahilera ang 6 na kabataan kasama si Bei Moy sa harapan, naghihintay sa kanilang guro. Hindi masama. Sinuri ni Lord Guanzhen ang 6 na kabataan at tinanggo ang kanyang ulo bilang kasiyahan. Lahat sila ay umabot sa ika-8 ranggo kasama si Bei Moy sa 9th. Masasabing sino man sa 6 ang maaaring mangibabaw sa isang buong maliit na lungsod. Master, nakumpirma mo na ba ang 3 rekomendasyon? Umaasang sabi ni Ye Linyun. Oo, nagpasya akong ibigay ang 3 pwesto kina Bei Moy, Yang Qingshan at Nangang Fan. Malalim na sabi ni Lord Guanzhen. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ni Feng Hanyo, Zhao Feng at Zhao Yufei ay nagbago habang ang kaligayahan ay lumitaw sa mga fan ni Yang Qingshan at Nangang. Medyo nagulat si Zhao Feng, hindi niya akalain na gagawin ng kanilang master ang desisyong ito ng ganoon kadali. Una niyang naisip na mag-sparring sila sa isa't isa saka pumili ng pinakamalakas na 3. Guro, hindi mo ba bibigyan ng pagkakataon ang 3 pa? Natigilan si Ye Linyun. Tumaas din ang kilay ni third guard na nawalan ng braso. Parang hindi ito ang karaniwang kilos ni Master. Bahagyang ngumiti si Lord Guanzhen ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang magsasalita na sana siya. Sino? Bulalas ni Lord Guanzhen habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa bulwagan. Kasabay nito, dama po ang kanyang paningin sa isang hardin malapit sa Spiritual Martial Hall. Hihihi. Tiyo Shu, matagal nang hindi nagkikita. Isang tawa ang lumitaw mula sa hardin. Shua. Isang kabataang nakasuot ng itim na guhitan ang dumaong sa parang tulad ng tutubi. Ang gwapo kong kabataang ito ay nasa 27 hanggang 28 taong gulang at may kakaibang aura. Labis siyang kumpiyansa habang nakangiting nakatingin kina Lord Guanzhen at Bei Moy. Nang magkasalubong ang kanilang mga tanawin, nanginginig ang anyo ni Lord Guanzhen na para bang may pinag-iingat siya. Ang damit sa kanya. Tinitigan ni Zhao Feng ang mga damit ng misteryosong kabataan. Isa itong itim na striped shirt na parang pamilyar. Hindi nagtagal ay lumitaw ang mga larawan ng 3 kabataan sa kanyan. Ang suot nitong kabataang kaharap niya ay kapareho ng 3 noong araw na iyon. Sino ang nangahas na lumampas sa mahalagang bakuran ng Guanzhen Palace? Bulalas ni Ye Linyun habang lumalakas ang kanyang inner strength. Seng Seng. Kasabay nito, ang iba pang 3 Guanhuan Core na naroroon, kabilang ang third guard ay huminto sa misteryosong kabataan. Tumigil ka. Ang apurahang boses ni Lord Guanzhen ay narinig sa mga tainga ni Ye Linyun at kasamahan. Third guard, na akmang gagawa ng kanyang hakbang ay tumigil ngunit ang iba pang 2 Guanzhen Core ay hindi nakahinto sa oras habang ang kanilang mga pag-atake ay damapo sa misteryosong kabataan. Tuk. Tuk. Isang malamig na kislap ng liwanag sa matalim ng isang hubog na buwan ang dumaan sa 2 Guanzhen Core. Woo! Isang bukal ng dugo ang lumitaw sa 2 Guanzhen Core na halos nasa ika-9 na ranggo. Sa isang kisap mata, 2 Guanzhen Core ang namatay. Hindi man lang nakita ni Ye Linyun, Bei Moy at ng iba pa kung paano kumilos ang kabataan. Dahil hindi nabuksan ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata sa oras, isang blur lang ang kanyang nakita. Ika-13 guard. Ika-14 na guard. Tinitigan ng isang armadong third guard ang mga bangkay ng 2 pa. Nakahinga ng maluwag ang mga taong naruroon habang nakatitig sa misteryosong binata. Tumayo ka, sigaw ni Lord Guanzhen at sumenyas na umatras sila. Si Bei Moy at ang iba pa ay umalis ng field nang walang pag-aalinlangan na naiwan lamang si Lord Guanzhen at ang misteryosong kabataan. Napabuntong hininga ang lahat habang pinagmamasdan ang gwapong binata. Sino siya?
Bakit mag-iingat si Master sa kanya? Bumangon ang mga hinala sa puso ng 6 na kabataan. Si Zhao Feng lamang ang nakaintindi sa isang tiyak na antas. Pamangkin Quan Chen, ano ang kahulugan nito? Galit na tinitigan ni Lord Guanzhen ang kabataang nasa harapan niya. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito upang batiin si Uncle Shuran at subukan ang isang henyo na kinuha mo sa ilalim ng iyong pakpak. Casual na sabi ni Quan Chen. Mula sa simula hanggang ngayon, siya ay walang pakialam. Tio Shuran. Sa wakas ay nalaman na ni Zhao Feng ang tunay na pangalan ni Lord Guanzhen. Salamat sa pag-aalaga niya. Ako ang outer supervisor ng Mortal World. Kailan nagkaroon ng anumang karapatan ang iyong master na pangasiwaan ang aking negosyo? Ngumisi si Lord Guanzhen. Naramdaman ni Zhao Feng na ang master sa likod ni Quan Chen at Lord Guanzhen ay tila walang magandang relasyon. Hahaha, naabot ni Master ang True Spirit Realm kalahating taon na ang nakalipas at naging tanging elder na na-promote sa loob ng 10 taon. Nasa ilalim ako ng utos mula sa kanya na tingnan ang lugar na ito, may problema ba? Napangiti si Quan Cheng. True Spirit Realm. Tumalon ang puso ni Lord Guanzhen. Paano niya narating ang True Spirit Realm nang napakabilis? Sa puntong ito, walang masabi si Lord Guanzhen, na parang hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Ikaw ay tinatawag na Beimoy. Lumingon si Quan Chen kay Beimoy na may interes. Shua. Isang lagaslas lang ng hangin ang naramdaman ni Beimoy at bago pa niya magawa ang isang bagay ay may isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Bitawan mo ako. Pulang-pula ang mukha ni Beimoy habang sinusubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niya na ang inner strength na nasa loob niya ay selyado na. Tumigil ka. Agad na lumipad si Lord Guanzhen at isang matalim na pilak na glow ang lumitaw sa kanyang mga braso. Shook. Ang buong kapangyarihan ng isang holy martial artist ay lumipad kay Quan Chen. Ngumiti si Quan Chen at binitawan niya si Beimoy nang may lumitaw na simbolo ng malamig na buwan sa kanyang mga kamay na sumalungat sa galaw ni Lord Guanzhen. Ziz. Ang natitirang enerhiya ay winalis ang lahat ng nasa malapit at nawasak ang gusali sa isang iglap. Lumitaw ang isang malaking butas kung saan nagpalitan ng galaw ang dalawa. Shua. Shua. Lumipad sa ere ang dalawang figure at nagpalitan ng napakabilis na suntok. Pang. Boom. Bam. Naramdaman lang ng mga cultivator sa malapit ang mga figure na nagteleport sa hangin at kahit saan sila magpunta ay may lalabas na napakalakas na tunog. Ito ba ay labanan sa pagitan ng mga holy martial artists? Sa kaliwang mata ni Zhao Feng, nakikita niya ang proseso ng pag-aaway ng dalawa at nagpabalik-balik siya upang matiyak na hindi siya tatamaan ng natitirang enerhiya. Sa isang tiyak na sandali, isang napakalakas na kalabog ang lumitaw habang ang dalawang figure ay lumapag pabalik sa lupa. Tito, mukhang hindi bumuti ang paglilinang mo sa ilang taon na hindi tayo nagkikita. Bumagsak si Quan Chen sa lupa habang nasa likod ang kanyang mga kamay na may nakakasilaw ng ngiti. Ikaw. Nagawa ni Lord Guanzhen na sabihin nang may lumabas na bahid ng dugo sa kanyang bibig.